Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. Today may isi-share na naman ako sa inyo or tips kung paano mag-general cleaning ng isang window type aircon. Pero ito ay inverter unit. So, kasi karamihan sa mga inverter, after nyo linisan, nagkakaroon na ng error o sakit sa ulo na naman. So itong video na to, papakita ko sa inyo kung paano ang ginawa ko para hindi mag-error ang isang inverter unit after nalinisan. Kaya ito, ibabahagi ko sa inyo, tips to. Kaya panoorin nyo ng buo itong video na to. Kaya kung di ka pa napag-subscribe, please subscribe ka, like, share, and comment. Also, click na rin ang notification bell para ma-update ka na rin sa mga video na aking i-upload. Meron ditong window type aircon, sharp ang tatak. So, ang reklamo ng customer, hindi na raw malamig. Sharp to, sharp na inverter. Okay? So, pinadala na ng customer dito sa shop. Kasi nga, nahirapan na sila. Dahil nga, alam mo naman, walang lamig. So, atin check upin natin ngayon to. Dalawang aircon to. Ayo, sobrang dumi. Sobrang dumi na. Sabi ng customer mula nang binili nila hindi pa nila napapaservisan. So hindi ko na check up sa bahay nila kasi nga napakahirap doon, masikip. Dalawang aircon to, puro inverter. Yung isang tatak ng isang window aircon is ayan, Boston Bay window aircon. Ayan, ating check upin yan lahat. Sabay, siyempre, lilinisan na rin. General cleaning. Ayan. Okay, mga guys. Ayan. Ating lilinisan yan. Ay, check upin muna bago linis. Okay, ito po. Okay. Atin ang tetestingin o mag-evaluate na tayo. Mag-evaluate na tayo kung ano ang problema. So, unang-una siyempre, so, sasaksak natin. So, okay. Ito, saksak. So, isasaksak na natin. Kasi, ang sabi ng customer, maandar naman siya, pero di ganong lamig. Hindi ganong malamig. So, ito nga, gagawin na natin. So, sasaksak na natin dito sa cordon. Okay? Okay mga guys, kamaster. Nakasaksak na siya. Nakasaksak na ang cord ng window AC. So, atin ang check upin kung umaandar nga. Okay? Ito, pipindutin natin ang switch niya, on off. Yan. Yun, mandar. So, ngayon, naka 25 degrees Celsius ang kanyang setting kasi yan ang gusto ng customer. So, naka-cool na rin yan. Umaandar na rin siya. Naka-middle fan niya. Naka-cool na rin. Cool. 25. Okay, ito. Umandar na rin siya. Hintayin na lang natin umandar ang compressor niya. Okay. Ngayon, itong oras na to, kasalukuyan ang umaandar ang fan niya. So, ito, may nararamdaman akong mahina, sobra ang hangin, ang binubugang hangin. So, ibig
sabihin, sobrang dumi. Mahina talaga siya. So hintayin na lang natin kung cool down siya or aandar ang compressor niya. Hintayin natin. So kakasaksak lang natin, kaka-on lang. So ating hintayin kung umaandar naman ang compressor. Okay. Ito check up pa lang. Kasi bago natin linisan.
tanggal na siya. Okay, tanggal na. Tanggal na siya. Okay. So, ang gagawin natin, talagang tatanggalin na natin to. Pati, ano niya, mga sensor. Paano ako gumagawa ng walang backup, okay, sa window type aircon inverter. Ito, kaya ko tinanggal to, kaya tinanggal ko yan, yung controller niya, yan, para wala na siyang connection dyan sa pinaka motherboard niya. Ito, ayan ang tinatawag na control PCB board niya. Ito, so wala na siyang connection, kasi once na mayroong pa connection yan at nilinis nyo, magkakaroon pa rin ng problema. So pag to iniikot pag to habang binabanatan nyo ng pressure washer to, umiikot to, ayan, so magkakaroon siya ng reverse, magkakaroon siya ng kuryente. So kaya kailangan tanggalin ang controller. Okay, ito inverter to, napakaselan to, hindi basta nililinis to. Kasi marami kasi mga gumagawa dyan ng mga technician, walang alam siguro, linis ng linis, hindi na alam na magkakaroon sila ng problema once na nilinis na nila at binalik na, kasi nga di nila tinanggal yung mga controller tulad nyan. So inverter to, hindi to ordinaryong aircon. Okay, and also syempre kailangan din, napaka-importante na balutin nyo rin ng plastic yung mismong mga controller niya, yung mga pinagtanggalan niya sa controller. Tignan nyo, nakabalot na siya. So kailangan yan, importante yan. Tignan nyo, nabalot ka para pagbuga ng tubig hindi siya magkakaroon ng tubig. Ito naman yung isang aircon na ating sinasabi, ang tatak niya is Boston Bay naman. Inverter din siya.
So atin ang kung anong ginawa ko dun sa isa ay ganyan din gagawin ko diyan sa isang aircon na yan. So lahat para safety lahat ng inverter electronics niya kailangan i-safety natin bago natin bugahan ng pressure washer. Okay, tip to sa mga baguhan, huwag basta-basta maglilinis. I-safety nyo yung mga electronic device niya. Okay. Ito na guys, kasalukuyan ko nang nililinis ang mga window type aircon. So di ko na pinakita sa inyo yung kasi yung niya, inverter board niya, binalutan ko rin ng plastic para hindi siya mabasa. So ayun lang, di ko na pinakita talaga sa video eh. So nagmamadali na kasi yung ating customer. So ayan, kasalukuyan ko ng binabanatan ng pressure washer. So ayan, may mga markets pang dumadaan. Ayan, talagang binabanatan ko ng pressure washer, mga isang oras yan. Kaya tinitira ko ng pressure washer sa lahat ng kasulok-sulukan. 1,000 years later. Sa oras na to, tapos na ang general cleaning ng dalawang window aircon na inverter. So ang gagawin natin, a-assemble na natin. Pero bago ang lahat, siyempre meron akong blower dito. Isa tong tips blower na ginagamit sa mga parlor. So bubugahan natin ng blower na mainit. Kasi itong blower na to mainit to. Ganyan, ayan. So yan, mainit yan. So kailangan siguradong tuyo yan. Patutuyuin muna natin ang mga wiring niya. Ayan. So para sure ball na hindi siya mag-error, kailangan tuyong-tuyo siya. Binalutan natin kanina pero hindi pa safe yun. So kailangan para maka-sure ball tayo, ibugahan na natin ng blower to mainit mainit yan. Ayan ginagamit sa buhok. Bubugahan natin pati ang inverter board niya. Bubugahan din natin hanggang sa inverter board. Ayan, lalo na yan. Ayan. Sigurado yung tuyo yan. Mainit yan Mainit na hangin. Okay guys, babalik na natin ang ating mga tinanggal. Ito, babalik na natin para ma-assemble na siya at mapaandar na din. Ito, babalik na natin. Ito. Ayos natin camera. Ito na. Guys, babalik na natin ang controller. Sabi ko na sa inyo, so ibabalik natin isa-isa ang mga ito, kung saan nyo tinanggal, siyempre doon nyo rin ibabalik para para hindi kayo malito. Okay, katulad ng mga yan, ito, madali lang naman yan. So ito, hanapan mo na kung siyempre pag puti siya, di puti, sa puti nyo rin, yan, kabit na, diba? Then itong itim, ito, so siyempre hanap ka ng itim din na jack.
Ito na yung itim. Itim na jack. Okay. Hanapin natin kulay itim na jack. Stop, nawawala pa yata. Nawawala ang itim na jack. Okay. Hanapin natin ang itim na jack. Ito ang yung itim na jack na to. Ito dito sa may air swing niya. Ito sa may air swing niya. Kabit na natin. Kala ko nawawala yung jack. Pero huwag kayong matakot mga guys. Ayan, kabit na siya. Diba? Oh, so wala na. Ano pa ba yung katatakot nyo? Ito ang nakakalito. So kakabit na natin dito. Siyempre ito. So atin ay kakabit to para may ano na. Ito siyempre itong natatandaan, kailangan matandaan kayo. Itong brown siyempre doon sa dulo. Yan, nakikita nyo sa dulo ng terminal. Ayan, lang na. Okay na. Ayan, sabit na natin. Good. Okay. Siyempre ngayon mahirap namang ipasok kasi nga ibang klaseng clip to, terminal clip, ibang klaseng may lock yan sa loob. So kailangan ipitin nyo ng plies para bumalik sa normal na higpit. Mga tip to, mga master. So yan, higpit na. Ba, ganun lang master, mga guys. Ipitin nyo yung terminal ganyan para humigpit siya. Ayan, higpit na. Ayan. Yun, pasok na. So ano pa ba? Wala na. Di ba? Kabit na siya. So ito mga sensor, siyempre i-intact lahat yan. Ikakabit lahat yan. Ibabalik uli natin sa lahat ng pwesto yan. Okay. Okay guys, ayan, tignan nyo. Ayan, naikabit na. Naikabit na lahat ng jack. So yun, jack. Okay. So ipapasok na natin yan sa loob. Okay, pagkatapos ng mga mahaba pang oras na asimbolan, ay nakakapagod talaga. Nakapagod, mag-isa lang ako. Ito na finished product. Isa lang isang aircon lang. Isang aircon lang muna na assemble ko. Ayan, papakita ko sa inyo. Okay na. Assemble na, malinis na rin. Tingnan nyo, ang evaporator malinis na. At isa pa, ang pinupunto ko pa rin dito ay kung kayo ay maglilinis ng aircon na katulad ng mga inverter, ay ibalik nyo rin sa dati ang mga sensor. Ito, yan, sensor, mahalaga yan. Mahalaga yung sensor na yan. Kung di nyo kakabit yan, mag-i-error yan. Ganun yun. Kakabit nyo ng mahusay ang mga sensor, thermostat. Yan, babalik nyo pa rin. Kasi ayun ang mahalaga. Ang nagpapatakbo kasi sa inverter ay mga sensor. Yan mga tips ko sa inyo. Okay, mahalaga yan. Ibalik nyo sa dati ang mga sensor. Huwag na kayo magbabypass pa dyan. Okay. So papanda rin na natin para may lagay na sa housing nya. Ito na, nakasaksak na ang ating aircon. Testingin na natin yung ating nilinis general cleaning. So nakasaksak na siya ngayon. Yun, nakasaksak na. So testingin na natin. Isang aircon lang muna. Yung isa mamaya na kasi nakakapagod talaga. Yan, so on na natin para malaman natin ito on shift.
kung malakas ng hangin, kung andar siya o kung mag-error. Ayan na, mandar na siya. So ngayon, yun, mandar na siya. Wow! Wow! Ang lakas! Yan ha. Ang lakas ng hangin. Umaabot ng mga 1 metro. 1 metro ang abot ng hangin. Ang lakas na. Kanina hanggang wala pang kalahating ano pa lang, mga 5 ano lang, 5 feet lang kanina ang hangin. Ngayon umabot na ng mga yan, 1 metro na sa lakas ng hangin. Yan, so sa ngayon hintayin natin umandar ang compressor niya, kasi ang mga inverter unit sa ngayon, pag nag-on ka ng mga pressure or anything here, nagkakaroon siya ng delay. Ganun talaga ang mga command niya. So wag na kayo magtataka. Hintayin natin umandar ang compressor. Ito, after mga 8 minutes, umandar na ang ating compressor. Yun, malamig na. O, nagpapawis na siya. Nagpapawis. Umandar na ang compressor niya. Ang labas ng hangin, sobrang lakas. Pagkatapos ng linisan, nag-general cleaning ha. Pagkatapos ng general cleaning, lakas. So lahat testingin natin kung gagana lahat, maski ang air swing. Mahalaga yan, testingin lahat kung gumagana lahat ng control niya bago i-deliver sa customer. Ganun yun. Yan, umaandar na ang air swing. Ito. Yo! Perfect! Yo. Magana na siya. Maandar na ang compressor. Hawakan nyo siyempre ang evaporator para yun, ganyan na naman, gumagana. Malamig ang evaporator, hindi siya nag-ice. Malamig ang evaporator. Ulitin natin. Nagpapawis ang suction. Sobrang lamig ng buga. Mainit ang discharge. Ito discharge. Mainit na siya. Mainit. Okay na. So itong ating isang aircon ay okay na siya, na general cleaning na rin, na check na rin ang mga parameter reading niya, maandar na siya ng maayos. So ganun lang mga guys, mga kamaster, ang paggawa ng aircon general cleaning. Okay, kailangan may protection lahat, kasi nga ito nga electronic siya, so kailangan protection na natin, balutan natin
lahat ng kinakailangan na electronics na balutan para hindi siya tamaan ng tubig. Okay. Okay, ngayon na-testing natin mga pagkatapos ng mga 10 minutes. So atin ang okay naman lahat. Malamig lahat. Oh, malamig. So papatayin na natin. So yung isa naman ang a-assemble natin. Okay. Ngayon papatayin ko na. Ayan oh. Binatay ko na yung switch pero hindi pa siya patay. Pero oh, buhay pa rin siya. Mamamatay after mga 3 minutes to 4 minutes. Ganyan ang inverter. Inverter unit ng aircon. Okay? Kaya huwag na kayo magtaka. Naka-switch off ka na pero hindi pa rin namamatay. Normal yon sa inverter unit. Okay? Konting tips to sa mga baguhan dyan. O ngayon, namatay na. O, namatay na siya. O. Ayan, humina na. Humina na ang patay siya, di ba? So, after 3 minutes nga. After 3 minutes, namatay siya.